Chua. Siya po isang relationship development consultant, isa pong behavioral therapist, isa rin pong author at a life coach. Magandang umaga po, Sir Nathaniel. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Hello, Sander, Angel. Thank you for inviting me. Appreciate it. Opo, maraming salamat po. Una ho sa lahat, sir, ito hong nababalitaan natin na meron pong mga nai-inlove sa AI. Masasabi niyo ho bang alarming o parang normal lang po ito para po sa isang nalulungkot na tao? Kahit ano naman, no? Kahit nung I was, I'm 60 years old now, and dati nauso rin yung Google, di ba? Opo. Uh, we always have worries na things will go badly, no? Kasi ang sabi natin, parang hindi na pupunta sa library yung mga estudyante, hindi na magbabasa ng libro, mag-google na lang, na hindi na verify yung mga sources nila. Well, eventually, ngayon, Google has become a very indispensable tool, no? Parang hindi natin ma-imagine ang buhay natin kung walang Google, no? Maski na sa field ng pag-aaral, no? So, para sa mga estudyante. So, kahit ano naman na basta teknolohiya, pwedeng gamitin sa mabuti, pwedeng magamit sa hindi maayos, no? Siguro ang concern lang diyan, meron din kasing lately narinig ko AI delusion. Yung mga ganun, pag nagiging extreme na, no? Pwede mo naman gamitin, just to help you through the day. Even yung mga mental health hotlines natin, hindi naman natin sigurado kung laging available, no? But if pag umabot na sa parte na hindi mo na, parang yun na lang ang alam mong relasyon, hindi ka na nakakapag-relate sa totoong tao. Kasi eventually, you will have to, pagka lumalabas ka or let's say gusto mo magkaroon ng kapartner o kapamilya, well, hindi na maano ng AI yan, hindi na ma-fulfill ng AI yan. Pero Sir Nathaniel, base po sa inyong pag-aaral, bakit po nagreresulta yung ilan sa ating mga kababayan na mas pinipili nilang kumausap ng AI versus sa totoong mga tao? Oo, kasi ang AI, actually may isang article ako nabasa about that na, well, unang-una, some of these are programmed to be parang, ano ba tawag sa Tagalog doon? Yung nagpupuri masyado, yung parang wala ka nang ginawang mali. Uh, Ganun yung design niya, no? Para you can be encouraged to uh, use AI, no, as much as possible, no. The more you're on the app, the more, syempre, it's a revenue generating, ano rin yan, nagkumikita rin sila dyan. Understandable naman, lahat naman yung negosyo. Ngayon, uh, kasi kung totoong tao yan, sumasalungat yan, no? Hindi laging, oh, okay yan, okay yan. So, yun yung problema doon, no? Parang hindi natin natitrain na minsan sa isang relationship, may disappointment talaga, yung pagkadismaya, no? Ngayon, kung hindi natin na-experience yon, hindi natin naiintindihan kung paano i-handle yung mga ganong challenges sa isang totoong relasyon, kasi ang tao hindi naman perfect no? Hindi laging may sinabi kang naiinis ka or something, sasagot yan ng, encouraging, ganyan-ganyan. So, uh, yun, kung napupunta ka dyan, ibig sabihin, ang tawag natin dyan, experiential avoidance, no? Parang ina-avoid mo yung mga experiences na mahirap. Kaya lang, when you do that, uh, baka AI na lang ang kausap mo lagi. Kasi when you are talking about relationships with your parents, your siblings, your friends, or love, yung romantic interest mo, yung ano mo, yung boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo, uh, hindi ganun eh.
you will be disappointed. Magkakaroon ka ng mga pagkadismaya sa kanila, no? Hindi sila AI. So yun yung concern doon, no? Pagka hindi napa-practice yung skills natin in terms of course, you can ask AI about it, no? Pwede ka naman magtanong. Pero if it's a way of avoiding, yung umiiwas ka sa totoong buhay, sa totoong relasyon, it could be, ano tawag dito, hindi maganda yung epekto, no? So, yon. Opo. Kung gayon po halimbawa yung isang tao, alam niya na parang, uy, parang nafo-fall ako dun sa kausap kong AI ah. Kailangan na ho ba niyang magpatingin po sa mga therapist tulad po ninyo? Ah, well, siguro, kung sino man yon, no? Uh, kasi minsan hindi natin napapansin kung ano yung, let's say, mga hindi magandang resulta ng ating ginagawa, no? So, of course, it's always recommended. Kasi ako, um, hindi mo naman sasabihin sa isang tao na pag may diabetes na siya, tsaka lang siya magpapagamot or Mm. mag-exercise, Mhm. no? So, kumbaga, sa akin, ang pananaw ko, kahit sino naman, kahit ako, kahit, all of us meron tayong nandito sa gitna ng tenga natin no? So, kailangan, ano tawag dito, malaman natin, no, how we will handle yung mga mahihirap na karanasan, mga sa loob ng isang totoong relasyon sa isang tao. So kahit hindi ka nag-AI, I still recommend, no, na you exercise your mind, no? You exercise parang bago ka magka-diabetes pa, lahat naman tayo kailangan natin mag-exercise eh. Kailangan natin kumain ng maayos, no? So, yun yung ano ko pakiwari ko diyan. So, hindi yung parang madalas kasi hinihintay na natin parang Pag malala na. bagsak bagsak na. Mhm. Pero sa medicine, hindi naman ganun marinig mo sa doktor mo eh. Di Yes. ba? Mm. So that's the paradox we have about mental health, no? Uh, Actually, parang nangyayari, yung mga, yung pag may sakit ka na, may ganito ka na, tsaka kalalapit. So ano nangyayari? Lalong nagkakaroon ng stigma. Doon sa mga, ang stigma, ano ba sa Tagalog yun? No? Parang nagkakaroon ka ng parang kahihiyan na pupunta Mhm. ka sa isang counselor or therapist or even psychiatrist, no? So, yun yung nangyari, no? So, I would say na kahit sino naman, we need exercise. We need to exercise our minds. Parang ganun. In a way, so to speak, ganun. Parang we exercise how we will deal with our thoughts. Kasi katulad nung nangyari doon sa Barilan, sa Tacloban, Opo. Mhm. uh, you know, kasi parang okay naman, wala naman, nobody can predict those things eh. Even suicide, we can never predict. Kasi ang behavior kasi, mahirap i-predict yan. Kasi hindi yan bombilya na parang pag nag-switch ka, alam mo yung mekanismo kung paano nagkakaroon ng kuryente at ilaw. Very simple mechanism yun eh. Ang behavior, mahirap. Pwedeng one day okay ka, the next day, kinagalitan ka ng teacher mo, nainis ka, or may nakita ka online, na-engage ka, uh, it can, it's always a context, no? Yung behavior doesn't happen in the vacuum. Hindi, yung behavior mo, hindi lumalabas yan na parang, oh, meron kang ganito sa loob mo. Hindi lang naman ganun eh. Of course, Mhm. that counts also yung internal, let's say, um, may naggo-go through ka ng medications, nakaka-affect sa mood mo. Of course, may biological effect yon. Pero hindi lang naman biological eh. Pwedeng, yun nga, nag-away kayo ng tatay mo, ng nanay mo, right? Na inaway, kinagalitan ka, pinalo ka. So, lahat yan can trigger anything, no? So, sa counseling kasi, what we try to do is not to guarantee na hindi mangyayari yung mga ganyan, no? But we can make it less probable.
by talking it out and understanding kung makakatulong ba ito sa pagpapayabong ng buhay nila, no? So, yun naman ang gusto natin eh. Hindi lang naman natin sasabihin na para gumaling lang sila, hindi. Para magawa nila yung pwede nilang magawa sa potential nila sa buhay. Yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Yun yung approach ko. Base po sa inyong pag-aaral, Sir Nathaniel, sino po ang madalas ma-inlove sa AI? Ito po ba yung mga kabataan, yung mga nakatatanda, especially yung mga byuda na, o yung mga talagang napapansin nila na parang nag-iisa sila at walang kakampi sa mundo? You know, honestly, since it's still brand new, wala pa akong na-encounter, no? Na ganyan sa mga kliyente ko. Well, if meron man, then usually ang tanong ko let's say after, let's say, three, recently lang tayong AI dito sa Pilipinas at least, no? Siguro mga last 2 or 3 years lang siguro. So, kung the last 2 or 3 years, ang tanong ko sa kliyente, usually ganito, kamusta naman ang buhay mo? Did it make it more alive? Or do you feel like parang lonely ka, mas lalo ka pang nalolonely? No? So, minsan kasi hindi natin alam yung mga consequences na nangyayari. No? And sometimes yung tawag natin na hindi natin nadidelay yung ating gratification, no? So kumbaga, nandiyan na yan, enjoy ako alam mo yun, parang, and we don't realize in the long run, let's say, may nagustuhan ka na talagang crush mo or something, no? Gusto mong lapitan, well, hindi na AI yan, no? So, pwedeng hindi ka magustuhan or may sinabi ka Ma-reject na ka. hindi magustuhan, parang gano'n. Opo. Sir Nathaniel, kanina ho nabanggit niyo po yung Tacloban incident, no? Kahapon po napabalita na posible raw po na merong mga nag-groom dito sa mga batang ito para sila raw po ay gumawa ng masama. Yung 764 Network extremist group daw po mula sa Estados Unidos. Sa inyo ho bang palagay, yun hong mga ganon, meron hong epekto sa pag-iisip po ng mga kabataan para sila po ay mahikayat? O kumbaga, kagaya po ng mga games, meron namang naglalaro ng violent games na hindi naman ho marahas, no, yung kanilang ugali. Okay. Ganito, like I said, no? Meron kasing mga panukala dyan na palitan na natin yung batas, no? Sa age limit, no? Or Yung criminal um, liability. oo. Ngayon, well, ang ano ko lang dyan, ang tanong lang dyan siguro is pinag-aralan ba natin, no? Kasi like I said, any behavior, one, hindi lang yan isang, kahit na anong behavior, yung pagkilos, no? Hindi lang yan makukuha sa isang dahilan. Tingnan mo, itong dalawang bata. Una, may ganyan. May yung influence sa online. Pangalawa, may kilala siyang pulis na may baril. Pangatlo, baka, I don't know, sa bahay nila, baka hindi maganda yung relasyon nila sa mga kamag-anak nila. You know, yung pag-gaming, isa na yan, no? Madalas yan, yung bata, gusto naman niyang magstay sa bahay. Wala namang gustong, alam mo yun, sa bahay, makakatulog ka. Pero kung pagdating mo sa bahay, puro sermon, or minsan, natatakot ka, baka mapalo ka, masabihan ka ng mga masasakit, no? Well, saan ka pupunta? Doon ka na sa gaming, sa wherever, or doon ka lang sa kwarto mo, nandun ka. Kasi noon may computer shop, ngayon wala na eh. More or less, Opo, nasa may phone lang. rentahan, no? Cellphone na. Magrerenta ka. Cellphone na lang. So magkukulong na lang sa loob ng kwarto, no? So, ganon. It's a combination of so many things. Ngayon, bago tayo napanood ko si Representative Romulo ba yun, no? Kailangan pag-aralan ng mabuti, no? Before we just blame it on age, no? Kasi we have, yun yung madali kasi yung ganon yung this one, A causes B. Very easy to say that you know. Ngayon, yun din ang problema sa kultura natin kaya ang daming nakukulong.
Sa ibang mas progresibong bansa, wala nang kulong, rehab na lang, no? Mm. Kasi na-copy natin yung nangyari sa Amerika, yung tinatawag natin na mass incarceration, no? Kasi nga parang we see people like hopeless na, parang ganyan na sila, masamang masamang buthi na sila, masamang damo, kailangan ikulong na lang, alam mo 'yon. So, being a therapist, naiintindihan ko na ang behavior hindi 'yon gano'n kasimple. Wala tayong masasabi na meron kang isang bacteria or virus or gene or chemical na that will make you do something, no? So, kailangan pag-aralan ng mabuti yung parang, is it worth it to do that, no? To punish even those who are, talagang may problema lang sa bahay. Alam mo yun? So, uh, yun lang, no? Kasi Oo. even yung sa Europa may isang Andres Breivik yata ang pangalan niya. I forgot his exact name, no? Pero marami siyang pinatay. And right now, he's in a prison na hindi prison. It's more like they live, and in those countries, hindi rin ganun kadami yung nagko-commit ng crime, no? Kasi kung kulong lang or yung sentensya lang ang di sana wala nang nangyaring ganyan. Mm-mm. Bakit hanggang ngayon yung mga jails natin punong-puno? Halos parang sardinas, parang hindi na tao eh. Alam mo 'yon? So, Opo. Mm. 'yun yung ano natin, no? Which is part of my advocacy rin. Kaya sabi ko, kahit sino ka man, wala ka pa doon, you need to exercise. Alam mo Mm-mm. 'yun? Oo. Bago ka magka-diabetes or magka-problema sa timbang or Liver. whatever, Mm. no? Mhm, okay. Siguro last on my part, Sir Nathaniel, kasi after the Tacloban shooting incident, na balitaan po natin sunod-sunod, merong nanaksak ng kapwa estudyante, may nabugbog, and kahapon merong estudyante rin sa Iloilo na nahulihan po ng baril Baril, oo. sa kanyang bag dahil biktima daw po ng bullying. Tingin niyo po ba, dapat hindi po mapakinggan, mapanood ng mga bata yung mga ganitong insidente? Kasi may mga magulang na nagsasabi na baka ginagaya nung kanilang mga anak yung nangyari po sa Tacloban kahit na mali, na parang Mm. dahil nga nagawang nilang mamaril, baka ginagaya ng mga bata, nung ilang mga bata, especially yung mga biktima po ng bullying. Mm. Well, ganito, no, may sinasabi rin sila na okay, when it comes to gun violence, no? Ah, sa Japan may ganyan din naman eh, no? Merong mga violent video games yung mga kabataan. Sa Amerika meron din. Bakit mas maraming bumabaril sa Amerika kumpara sa Japan o Australia or Canada, right? Because of the availability of guns, no? Kumbaga, hindi natin talaga mapipinpoint 'yan kung isa o dalawang. Of course, there should be limits kung ano yung pwedeng may mga limit dapat yung mga pwedeng panoorin ng bata, no? Now, there are other factors that we have to study, no? I don't know of any local study that will determine that, no? Like from a behavioral science perspective, no? Sa perspektibo ng nag-aaral ng behavior, no? Uh, hindi kasi nakukuha uh, na uh, can I use a little bit of an example? Sige po, Sige opo. po, sir. Okay. Yung bola na gumugulong, alright? Bakit siya humihinto? Kapag Anong hula pong ninyo? kapag may pumigil na o May kaya po nag-stop pagka na, nakarating na siya sa nabangga, may, ayan, sa may oo. wall, ganyan. Mhm. Tama yung hula nyo. Right? Yun ang sabi ng physics. Pero usually, ang common tao, sabihin nila, nawalan ng energy yung bola. No? But Mm. the physics, tawag ito, yung yung mga people who understand physics, hindi siya humihinto dahil nawawalan siya ng energy. Na merong uh, opposing force that will make Mm. it stop, no? So, ibig sabihin, uh, sometimes we see it like kailangan turuan natin ng tama yung bata, no? Well, bakit hindi ba kasi alam naman nila yung tama eh. Narinig na nila sa tatay at nanay nila eh. Ang problema, may humahad lang para sa kanila gumawa ng tama. Kasi lagi pag-uwi nila,
lagi lang sinesermonan. Pag nandito sa online, well, may kausap silang maganda. Alam mo yon, yung walang Sermon. pagsasalungat or something. I'm not saying the parents should be like that. Pero ang sinasabi ko, baka usually kasi yung behavior natin, like yung mga ginagawa natin ngayon sa gobyerno, 'di ba? Parang sinasabi natin na mas maraming Pilipino ang mag-register ng kanilang mga negosyo, kailangan gawin nating mas madali. So yun yung parang sinasabi natin na yung behavior na gusto natin, mas madaling baguhin pag inaalis natin yung hadlang para mag-cooperate yung mga tao, para gumawa ng maganda yung mga tao, no? Hindi yung lagi lang natin sinasabi, ito yung tama, ito yung tama. Well, alam na nila yun eh. And it ends up them being, let's say, feeling judged, no? So, yun yung ginagawa sa aking practice. Yung no judgment, no? Nandito ka kasi may dahilan eh. Dahil parang yung buhay mo hindi sumusunod sa naiisip mo, ano, yung ang tawag dito na napapangarap mo. Kasi si tatay ganun, si nanay ganyan. Pag uwi ko, puro na lang ang sama-sama ko, bata, ganyan-ganyan. Hindi natin alam eh, no? Yun nga yung pinag-usapan ko dito sa librong sinulat ko sa likod ko. Paano natin mapapaganda ang ating lipunan, no? Kasi kahit anong kagalitan mong isang tao, yun nga nangyayari sa natin, may masamang partida, may mabuting partida, o lahat kayo hindi na kayo nagkakaintindihan, puro na lang masama yung isa. So yun yung sabi natin na yung alisin natin yung opposing force dun sa bola, ano? So yun yung baka pwedeng gumulong yung bola kung bawasan natin yung friction, no? Sa Opo. bahay or sa pamilya, no? Opo. Okay? Sir, para po dun sa mga gusto po kayong makausap ng personal po, no, na hindi po dito sa broadcast natin, saan po kayo pwedeng ma-contact po? Ang number ko is 0917-886-LIFE or 5433. Ang website ko, onelifeonly.net. And yung kaka-distribute lang ng libro ko Opo. sa 7 branches ng Fully Booked. You can get them. Those are the last copies Copies that I na? have. Mhm. May inscription sa loob, may sinulat akong note, at meron ding surprise article at the back of the book that they can read, no, sa mga bibili. I mean, that's my advocacy, no? I don't have any illusions na magiging bestseller yung libro na yan, pero minsan kasi hindi natin naiintindihan yung behavior eh, no? So we need the behavioral therapists or scientists who can understand behavior and how we can make Filipinos more cooperative in the context of our country. Kasi kahit pumunta tayo sa ibang bansa, Filipino very cooperative eh, di ba? Opo. Anong problema? Maybe yung context natin ang may problema, yung the way we handle things here. Okay? Opo. Better People, Better Country. Isinulat po ng author na si Ginoong Nathaniel Chua. Maraming Thank salamat you so po, sir. much po. Mabuhay po kayo. Salamat. Thank you for the opportunity. I appreciate it. Opo. Ng onelifeonly.net, yan po yung website, no, para kung gusto niyo po makausap si Sir Nathaniel, isa pong counselor, yan, at book author din. Maganda yung punto ni Sir Nathaniel kasi baka nga ng pag-uwi ng bata, puro bunganga, Oo. puro galit, sermon, di ba? Paano nga naman gaganahan yung bata na magsabi sa magulang, mag-open up. magkwento kung lagi mong bubulyawan? Halimbawa, marumi yung damit, di ba? Marumi na naman yung damit, Ay, mahirap na naman. Parang Armalite, si nanay, di ba? Hindi mo alam na parang binubuli na pala. Oo. Kaya naglaro lang naman, na magandang bagay din naman. Sa tamang ano rin ng mga magulang kung paano mo sasabihin na maayos. Yes. Kumbaga, intindihin mo rin yung anak mo.
Diba? Which leads us to our very nice topic tomorrow. Yan. Ang guest po natin ng Edu Child, no? Edu Child, isa pong parenting program para po sa mga parents, syempre, at mga guardian sa tamang pagpapalaki po sa inyong mga anak. Yan, bukas po yan, naabangan nyo po yan. At syempre, magbabalik pa kami ni Radyoman Angel Garcia. Gets ko kung bakit ka nakatingin sa cellphone.